Mahaharap sa kasong kriminal ang 13 taong gulang na suspect na pumatay umano sa 8 taong gulang niyang kapitbahay. Panawagan ng lola ng biktima, huwag tratuhing bata ang suspect dahil sa kanyang ginawa. Nakatutok si Rafi Tima. Sa kabila ng murang edad na 13, inireklamo ng kasong kriminal ng QCPD Criminal Investigation and Detection Unit ang batang lalaking suspect sa pagpatay at umano'y panggagahasa sa kanyang 8 taong gulang na babaeng kapitbahay. Case of rape with homicide was referred to City Prosecutor's Office. Yun sir, sa child at risk natin sir. Dinala na sa Mulabi Youth Home ang batang suspect habang hinihintay ang magiging desisyon ng City Prosecutor's Office sa kaso. Una nang sinabi ng suspect sa mga investigador kung bakit niya nagawa ang krimen. Nakwento niya siya na gusto niyang gawin yung napanood niya. Tapos parang hindi pumayag po yung victim. Ayon sa lola ng biktima, hanggang ngayon, hirap silang matanggap ang sinapit ng apo lalo pat kapitbahay at kilala nila ang suspect at kanyang pamilya. Huwag daw dapat tratuhing bata ang suspect. Talagang dapat tratuhing adult kasi yung niya, nag-deny siya na kunyari wala siya kaalam-alam, nasama pa siya sa paghahanap. Ganun ba ang bata? Hindi ganun ang bata. Pero ayon sa Juvenile Justice and Welfare Council na siyang nangangasiwa sa Juvenile Justice and Welfare Act, posibleng mabasura lang ang kasong kriminal. Ayoko naman pangunahan si judge, pero kung babasihan natin yung batas, madidismiss yun dahil wala siyang criminal responsibility. Dahil ang ating minimum age of criminal responsibility ay above 15 years old, which means nung nag-commit siya ng crime, dapat 15 years old and 1 day siya. Pero hindi raw nangangahulugan na walang magiging kaparusahan ng mga batang nakakagawa ng krimen sa ganitong murang edad. Base sa batas, kukunin siya sa kustodiya ng kanyang magulang o guardian at dadalhin sa bahay Pag-asa. Hindi man daw nakasaad sa batas na ikukulong ang suspect, ganito na rin ang implikasyon nito. Ayaw lang nating sabihin dahil ayaw nating ma-stigmatize yung mga bata. Talagang dinideprive yung liberty ng mga bata at nilalagay sila doon para sa kanilang rehabilitation at accountability. Walang nilagay na maximum yung batas, pero minimum of 1 year nandoon siya for rehabilitation. Pwede rin naman umanong magsampa ng kasong sibil ang pamilya ng biktima laban sa pamilya ng suspect. Maaari silang bayaran ng danyos nung pamilya nung bata na nakapatay. Paliwanag ng Juvenile Justice and Welfare Council, kailangang isaalang-alang na desisyon man ng batang krimen, malaki ang external impluensya sa kanila. Kaya mahalagang responsibilidad ng mga magulang at guardian para sa tamang paggabay sa mga bata sa gitna ng napakaraming impluensya ngayon sa lipunan. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras.